Binuksan ni Sab. Okay, mga kapatid, tayo magsitayo para sa ating opening prayer. Tayo pumikit, tayo tumungo. Pakisara nung bintana ng Nasisilaw ako. Okay, so tayo manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po ang aming maghapong pananambahan. Salamat po sa biyaya na kami ay nakaabot. Sa huling bahaging ito, alalumbagay ang buong hapon ay amin pong sanctified para po sa inyo sa pananambahan. Nawa nga po sa mga nagdaang sandali, mula kanina umaga hanggang sa group fellowship, ay nag-enjoy kayo na ka-fellowship ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pananambahang ito. At sa huling bahaging ito ay kayo din po ay patuloy na kumilos at kapwa kayo na sinasamba at kaming sumasamba ay patuloy na magkaroon ng intimacy, Panginoon. I-bless po ang mga nasa online, Panginoon, na aming patuloy na kapiling, kasama sa pananambahang ito. Maging mga kaibigan, ang mga loved ones, Panginoon, ng inyong mga anak. I-bless po ang bawat bahagi ng programa, lalo po ang mga pangangaral ng inyong mga salita. Patuloy niyo sawayin ang mga gawa ng kadiliman. O, banal na Diyos, salamat po sa inyong papuri sa lahat ng aming gagawin. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Jesus. Amen. Tawagin natin dito, maupo tayo, ang ating song leader. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. At muli po ay inaanayahan ang lahat na magsitayo. At tayo pong lahat ay magsiawit, magbigay papuri sa ating Panginoon. At atin pong awitin ang page 153, Glory to His Name. Nawa po ay gising pa tayo, no? At maging yung nanonood sa live, tayo po ay nasa pananambahan pa, po? Down at the cross. Ready? First verse. Ready na po ba ang bawat isa? Amen. Sing. Down at the cross where my Savior died. Down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Choirs. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His second verse. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His third verse. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to last verse. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy first soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His
Jeremiah, page 44. Constantly abiding. There's a peace in my heart that the world never gave. Amen. First verse. There's a peace in my heart. Ready? Sing. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it cannot take. Amen. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus. Amen. Second verse. All the world seemed to sing of a Savior and King when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus. Third verse, last verse. His treasure I have in a temple of clay, while here on his footstool I roam. But he's coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. But first, constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is. Amen. Last song po tayo. Page 262. Joy in serving Jesus. Amen. There is joy in serving Jesus. Verse. Ready? There is joy. Sing. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His far, there is joy, joy, joy that never
Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that rocks within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His bar, there is joy, joy, joy that never shall be. Third verse. There is joy in serving Jesus, as I walk alone with God. Is the joy of Christ my Savior, to the path of suffering trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that rocks within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His bar, there is joy, joy, joy that never shall be. Last verse. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that rocks within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His bar, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. President, sampo ulit yung panapagpasalamat kayo umaga. Tapos sa number kung meron. Okay. Amen. So there is joy in serving Jesus. So mga kapatid, tayo po ay, kung tayo merong joy sa Panginoon, ay marapat lamang na ang Diyos po ay tumanggap, hindi lamang ng mga awit, kundi pasasalamat din po. Ano? So, yung mga hindi po nakapagpasalamat kaninang umaga, so ito po ang privilege ano po, para sa inyo na kayo po ay makapagpasalamat sa Panginoon. Ano? So, at dito po sa ating online, ano, kayo din ay maglagay po ng inyong mga pagpapasalamat sa ating pong comment section. Okay, sige po. Sino ang gustong mauna? Pasalamat sa Panginoon? Yung mga hindi pa po nakapagpasalamat kanina, ano ho? Sige po. Una tigit sa lahat po, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na kabutihan sa bawat Amen. isa sa atin. Salamat po sa araw na ito na kung saan ay tayo ay nananambahan. At Amen. salamat at dahil unti-unti ay bumabalik muli ang bilang na kung saan tayo ay sumasamba sa Kanya. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa mga nagdaang mga araw na kung saan ay nandoon na iniingatan niya, malulusog, malalakas ang lupang pangangatawan. Amen. Salamat din sa kanyang mga salita na kung saan ay patuloy na narinig at naging nababasa. Salamat sa mga paalala, maging sa mga Amen. correction, at salamat din sa ating tagapanguna na kung saan ay nandyan para tayo ay turuan ng kanya, Amen. ng salita ng Panginoon. Salamat sa bagay na yon, maging sa buong pamilya ng pastor. Salamat. Amen. At sa buong iglesia na kung saan ay nandoon. Yes. Masayang, sabi nga sa awitin kanina, ay there is joy in serving Jesus. Salamat sa bagay na yun na kung saan ay dapat tayo ay maging masaya na tayo ay Yes. naglilingkod sa Panginoon. Salamat sa maraming bagay. Amen. Okay, next po. Isang pribilehiyo ang magpasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Ano? Okay, next. Papasalamat sa Panginoon. Ako din po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Una po ay sa buhay na patuloy niya ipinahihiram. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil nandito po na nasa bahay sambahan.
talagang na-miss yung pagpunta dito dahil yun nga, matagal na nagkasakit, tapos talagang inisa-isa kaming mag-anak. Pero nandun po yung Amen. biyaya ng Panginoon na nakarecover na. Salamat sa Panginoon sa bagay na iyon. Salamat din po sa kaligtasan na hindi nawawala. At saka Right. salamat Amen. din sa Panginoon dahil nandun na kanyang mga salita upang siya pong panghawakan. At kapag Amen. ka nga may time na nanghihina, ang lagi kong pinagbubulayan na salita ay yung sa Psalms 51 verse 12. Dahil tunay na yung kagalakan na ikaw ay unang naligtas, yun yung isa sa pinakamasarap na nangyari sa iyong buhay. Yes. Salamat po dun sa bagay na iyon. Salamat din dahil yun nga, nakakapagpatuloy sa Panginoon sa kanyang biyaya. Salamat din po sa provision sa araw-araw na bagamat nga ho ang aking asawa ay wala ng trabaho, pero hindi ho nagkukulang ang Panginoon. Pinapakita Amen. pa rin po ng Panginoon kung gaano siya ka-blessed, Right. kung gaano ho siya kadakila. Salamat po dun sa bagay na yon at walang dahilan upang hindi magtapat sa Kanya, sa Kanyang gawain. Salamat po dun sa bagay Amen. na yon at sa maraming bagay po. Amen. Okay, so may dumating po dito ang pagpapasalamat, ano? Si Sister Ashley Cyril Masakayat, ang kanya pong verse ay Luke chapter 1 verse 37. For with God, nothing shall be impossible. At siya din po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon sa kaligtasang hindi nawawala. At dito nga po, ayon sa kanya, salamat po sa kasagutan ng panalangin na nag-negative po ang swab test namin ng aking papa. Amen. Ano ho? Salamat sa biyaya ng Panginoon, maging ang paggaling ng kanyang mama. Ayan. So, at kaninang umaga din ay may mga mensahe siyang narinig na kung saan ay pinagpapasalamat sa Panginoon, maging sa iyong people, salamat sa pastor at sa kanyang pamilya, sa mga workers, at salamat po sa lahat-lahat. Amen. Yan po ang kay Sister Ashley. At si Sister Kathleen Joy Karingal din po ay meron pong pagpapasalamat sa Panginoon, unang-unay sa kaligtasang hindi nawawala. Amen. Okay? So, may mga pagdaang, sabi niya po dito, nagdaang araw na siya po ay may lagnat, andun ang sakit na lalamunan, pero salamat dahil hindi pinabayaan ng Panginoon si Sister Kathleen. Amen. Okay? At next po ay si Sister Lois Labahaw. Siya din po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Ayan. So, salamat po sa lahat-lahat. Ayan. Okay, sige po. Diretso lang po kayo ng pagsisend, mga kapatid, habang dito po ang iba po ay nagpapasalamat. Sige po. Ari po. Ay, Happy Mother's Day muna. Ako po ay nagbabalik din ng pupurit pa sa salamat sa Panginoon. Yan. Salamat dahil Amen. sa maghapong pananambahan, sa katagumpayan ng pananambahan sa araw na to. Amen. Ayan, salamat din sa mensahe na patuloy na ibinabahagi ng ating tagapanguna. Salamat sa Yes, amen. patuloy na paalala, correction man yon. Salamat sa bagay na yon. Ganon din, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa patuloy niyang pagpo-provide ng mga pangangailangan sa araw-araw, maging sa patuloy na kalakasan ng lupang katawan. Amen. Sa kaligtasan na hindi nawawala, salamat sa bagay na yon. Ganon din, salamat dahil nandun yung patuloy na extension ng Panginoon ng pag-iingat niya sa mga loved ones, maging sa bawat isa sa atin. Amen. Ganon din, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung naumpisahang gawain sa mga loved ones. Amen. Salamat Panginoon sa pamamagitan ni Brother Tuper na siyang nangunguna doon. Salamat sa bagay na yon. Praise the Lord. At, Amen. ang patuloy na panalangin na sana nga magtuloy-tuloy yon. Yes. Ganon din, salamat sa pag-iingat sa araw-araw sa pagpasok sa trabaho. At yun, sa maraming bagay sa Panginoon. Salamat. Amen. Okay, next po. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na biyaya niya ng buhay at sa pag-iingat sa loob ng isang linggo muli. Salamat sa lahat, provision. Amen. Salamat sa guidance, salamat sa protection and sa message muli na patuloy na narinig na naging patuloy na paalala at muling kalakasan ng Yes, pananampalataya. amen. Salamat sa pastor, sa kanyang pamilya, salamat sa iglesia. Salamat sa lahat ng ginagawa ng Panginoon na walang karamdaman, mabigat. Salamat sa Panginoon at mga chances na patuloy pong binibigay ng Panginoon. Salamat Amen. po ng marami-rami sa Panginoon. Okay, so salamat po sa Diyos. Ano? So nagpasa din po si Sister Liza ng kanyang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Sa biyayang natatanggap sa araw-araw, salamat sa lahat-lahat.
At next po ay si Brother Ivan Andalrehio. Siya din po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa walang sawang kabutihan ng Diyos sa atin. Unay sa kaligtasang hindi nawawala. At yan po, madaming pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Okay, so wala pa uli. Dito muna uli mga kapatid. Hello. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na buhay, patuloy na kahabagan sa buhay ng bawat isa sa atin. Right. Salamat din dahil meron tayong ganitong kataas ng gawain. Salamat dahil may pastor tayo na talagang naninindigan sa kanyang salita, assistance ng Amen. Bible. Salamat. Maging sa mga workers na patuloy din talagang nagpapagamit. Salamat sa Panginoon. Salamat din sa Panginoon sa daily provisions and protections na talagang simula last year, kumbaga tayo ay mahigit na 1 taon nang nasa pandemic ay nandun yung protection talaga ng Panginoon na kahit palaging nasa sa labas ay patuloy niyang iniingatan. Kaya maging sa kaligtasan, sa kaunawaan ng kanyang salita ay ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Okay. Next po. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa Panginoon. Amen. Sa una tuloy po sa kaligtasang di nawawala. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na paggabay sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon dahil naka-attend ngayong araw, maghapon. Salamat po sa Panginoon sa Amen. pag-iingat sa aking mga mahal sa buhay. At salamat sa naging katagumpayan ng aming pagbabible study last Friday. Amen. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Okay. Amen. Next po. Ako din po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa biyaya na natatanggap sa araw-araw, maging sa kaligtasan na hindi nawawala. Amen. At salamat sa pag-iingat niya sa araw-araw. Salamat sapagkat ang inay ay nandun na nagkakaroon ng recovery dahil sa tulong ng sagip. Ayun. Amen. Salamat po sa Panginoon sa yun sa bagay na yon at maging sa nagiging hamon din sa amin sa bawat isang ladies yung bawat everyday na may devotion kami. So, Amen. salamat sa bagay na yon at salamat sa pag-iingat at maging sa pastor at maging sa kanyang pamilya. Salamat sa mensahe at maging sa tunay na nakakahamon din at maging sa mga mensaherong masayang people at sa lahat-lahat. Amen. Okay. Salamat sa Diyos. So, next po ay si Sister Laris Labajo. Siya din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa mga biyayang pinagkakaloob sa pag-iingat sa ating lahat sa araw-araw. Salamat sa mga corrections. Salamat po sa lahat-lahat. Ayan. At si Brother Randy Salgado, siya po ay patuloy ding nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa muling araw ng pagsamba. Salamat dahil may buhay na patuloy na pinahihiram at iniingatan tayo ng Diyos. So sa kanya mga salita din at salamat sa pagsasaway nagko-correct sa atin. So salamat sa kanya tayo patuloy na nagtitiwala at natatakot. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Amen. Okay. So wala pa uli. Dito uli mga kapatid sa loob. Ako din po ay nagbabalik ng papurit pa salamat sa Panginoon sa ibang araw, sa kalakasan. Amen. Sa kaligtasan, hindi nawawala. At sa kalusugan na hindi naman po nagkakasakit. Amen. Salamat din sa Panginoon. May sideline. Kahit pa paano po ay nakakatulong sa pamilya. At salamat din po sa Panginoon sa mga Bible studies. Amen. Kahit through online, ay meron po kami na mga Bible study doon. Salamat din po sa Panginoon sa pag-ingat sa pamilya at sa Amen. pamilya po ng pastor. Sa mga mensahe pong nakakahamon, sa mga saway, correction. Salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Okay. Ako din po, ipapasalamat sa Panginoon sa buhay na patuloy pinagkakaloob. Salamat po sa kaligtasan. Amen. Salamat sa provision sa araw-araw at sa mga biyaya. Salamat sa Panginoon. At bagamat yun nga, dumaan po sa mga pagsubok ang pamilya,
sa ating pastor ay nandoon din ng Panginoon na ang kaisipan, ang puso ay magkaroon ng panghina, magkaroon ng pagwo-worry dahil nandun yung kanyang biyaya ng paalala lagi ng salita. Salamat sa Panginoon at dahil natutunang ipagkatiwala sa kanya ang mga bagay. Amen. Dahil siya ang may hawak ng lahat. Salamat sa Panginoon. Right. Sa mga mensaheng naririnig. Salamat sa Panginoon sa mga kapatiran na naging hamon sa mga young people, mga mothers, fathers. Salamat sa Panginoon, maging po sa mga kasamahan na manggagawa. Salamat at nanduroon yung kanilang mga halimbawa na nakikita. Salamat sa Panginoon. Salamat din po sa blessing na napaka hindi mabanggit, hindi mawari ang biyaya ng Panginoon. At nandoon tinuturuan niya pagdating sa pagbibigay, nandoon yung talagang pagkilos niya, pagpapakita niya ng kanyang katunayan na kapag tayo nagtapat sa Kanya ay mas matapat siya sa atin. Salamat sa Panginoon, salamat sa biyaya, salamat sa lahat ng Kanya pong napakita sa atin. Salamat po sa lahat-lahat. Amen. Okay, so sige po, tawagin muna natin ang ating. Meron pong dalawang dumating. Okay, bago natin tawagin ating special number, basahin po natin itong kay Brother Eddie Saltoronda. So siya din po ay patuloy nagpupurit papasalamat sa Panginoon sa buhay na pinapahiram sa atin. Bagamat tayo po ay hindi karapat-dapat, ay naroon ng kanyang awa at biyaya. At salamat dahil nagpapatuloy ang kanyang gawain. Maging sa mga mensaheng papakinggan at maging sa mga kalakasang espiritual. So salamat sa Diyos. Okay, next po ay si Sister Riza May, Austria. Siya din po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa kaligtasang hindi nawawala at ang mensaheng napapakinggan, maging yung devotion na napapakinggan. Salamat sa mga mensaherong ginagamit. At yan, maraming salamat din sa chances, maging sa pastor, tagapanguna at sa kanyang pamilya. Salamat sa lahat-lahat. Okay, at si Sister Kezia de Maculangan ay humabol po. Siya din po ay nagbibigay ng papurit, pasasalamat sa Panginoon sa biyayang tatanggap sa araw-araw, sa kaligtasang hindi nawawala. At yan, napakaraming pagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa lahat-lahat. Okay. So sige po, at ating tawagin muna ang ating pong ilang special number. 4 po itong ating special number na ito. Sige po, at sunod-sunod na po mga kapatid. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang biyaya. Pribilehiyong makatayo sa unahan upang umawit. Ayan. Ang awitin ko po ay pinamagatang He Touched Me. Mic daw po ng piano. Pakiramdam mo kayo magpapaawit eh. Shackled by a heavy burden, neath the load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me. And now I am no longer the same. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know
He touched me and made me whole. Since I've met this blessed Savior, since He's cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me and made me whole.
provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise alone. Praise the Lord, which God supplies. Strengthen us, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in praise alone. Praise the Lord, which God supplies. Strengthen us, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth, we will go forth, we will go forth in grace alone, in grace alone, in grace alone, in grace Pagkakasunod na, dapat naka-ready na. Gone is all my depth of sin, a great change is brought within, and to live I now begin, risen from the fall. Yet the debt I did not pay, someone died for me one day, sweeping all the debt away. Jesus paid it all. Jesus died and paid it on the cross of Calvary, and my heart was melted at His dying call. Oh, His heart was broken on the tree for you and me, and the debt is canceled. Jesus paid it all. Oh, I hope to please Him now. Light of joy is on my brow, as at His dear feet I bow, safe within His
my God, freedom truly has bestowed. So I'm singing on the road to my home above. Jesus died and paid it on the cross of Calvary, and my heart was melted at his dying call. Oh, his heart was broken on the tree for you and me, and the debt is canceled. Jesus paid it all. Sinner, not for me alone did the Son of God atone. Your debt to he made his own on the cruel tree. Come to him with all your sin, be as white as snow within. Full salvation you may win, and rejoice with me. Jesus died and paid it on the cross of Calvary, and my heart was melted at his dying call. Oh, his heart was broken on the tree for you and me, and the debt is canceled. Jesus paid it all. Jesus died and paid it on the cross of Calvary, and my heart was melted at his dying call. Oh, his heart was broken on the tree for you and me, and the debt is canceled. Jesus paid it all. Nasa po. Ang kakatahin ko po ay When I Survey the Wondrous Cross. So, pakinggan nyo na lang po yung mensahe ko. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gained I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to his blood. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love
such love and sorrow meet, o'er thorns composed, so rich a crown, where the whole realm of nature mine, that were a present far too small, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. When I survey the wondrous cross, on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Meron pa ba yung dapat salamat? Yung 5. Meron pa ba? Ha? Meron ba niya? Wala na? Uy. Wala na? Wala na. Okay. Offering na. Okay, sige po. At tayo po ay dadako po sa paghahandog sa Panginoon. Ano ho? Okay, dito po at diyan sa inyong mga tahanan, mga kapatid, ay ating pong practice ang ating pong ginagawa din dito sa bahay sambahan. Paghahandog sa Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Diyos, manalangin, dakilang Diyos, salamat na marami sa isa muling napakasarap na mga pagkakataon sa maghapong ito. Na alam namin, Panginoon, na hindi walang kapuluhan ang aming pong naging pagsamba sa inyo at alam namin kayo po ang nasa kalagitnaan namin po, Diyos. So Diyos, salamat sa pribilehiyo na inyong pinagkaloob na kami po ay maging kabahagi sa inyong pong napakadakilang gawain, ang paghahandog po, Panginoon, na nawa ay inyo pong nakita sa bawat isa ang tunay na sinseridad, Panginoon, ng puso kung paano ang mga bagay na dapat ibalik, ibigay, Panginoon, ay naroroon po, Panginoon, ang matapat na puso na naroon ng cheerfulness, Panginoon, sa pagbibigay. Pagpalain niyo po ang mga handog na nalikom, maging ang mga naghandog at ang lahat po ng pinatutungkulan ng mga bagay na ito sa pangangailangan ninyong gawain at ng inyo po mga manggagawa. Maging sa mga misyon, Panginoon, na sinusuportahan, o Diyos, gamitin niyo po ang mga bagay na ito. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so sige mga kapatid, at atin pong panoorin ang ating pong online choir. Our lives for each other, our hearts for you, Lord, as one in your service to Christ by His word.
Ha? Kailangan talagang panalangin magkaroon tayo ng biyayang maipako yung sinasabi ko ng awit at maging ng Galatia 2:20 ang sinful flesh kasi hindi magiging living sacrifice kung mangunguna po ang laman. By the way, sa ating mga FBAS members, bukas ay it's either na dalhin ko sa lipa or bukas ang payment. So, ano na uli? Pagkatapos yan, June na uli. Okay? So, basahin natin ang ating text sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sabi ng salita ng Diyos, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Patuloy na pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo muna lumapit sa Kanya at tayo manalangin, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kaming umaasa sa pagkilos ng banal na Espiritu, magkaroon ng patuloy na ekstrang pagkaunawa ang bawat isa sa subject na ito. Tunay Panginoon na napakahalaga na ito po ay nagiging maliwanag at malalim sa bawat isang naririto habang kaming mga naligtas ay nasa lupang katawan pa. Na ito nga po ang isang pangyayaring hindi po pwedeng iwasan, hindi po pwedeng tanggihan, at hindi po pwedeng takasan. Ito'y programa po nyo na ang lahat ng mga naglingkod ng tapat ay kalooban po nyong bigyan ng mga reward. After na kami ay maligtas, at kayo mismo ang excited at nagmamalaki ayon sa Revelation 12, chapter 22, verse 12. Na sa inyong pagbabalik sa tinatawag na rapture, ay excited kayo na ang inyong mga daladalang rewards ay maipamigay ninyo sa bawat isa. Sapagkat ang unang-unang malaking event after rapture na amin pong mararanasan ay ang pagharap sa judgment seat of Christ. Hindi namin ito dapat baliwalain. Mali na laging ikakatwiran lamang ay sapat na ang kaligtasan at hindi after sa reward o sa award, Panginoon. Mali po na yun ay maging katwiran ng sino mang tunay na mananampalataya. O banal na Diyos, i-bless rin po ang mga nasa online na patuloy namin kasama, kaming lahat dito, mga bata at pagturo. Salamat po ng marami. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po po. Salamat sa inyo. So ang ating paksanga ay nadidiyan sa verse 10, sa unang bahagi, sa bandang pauna, the judgment seat of Christ. Ano po? So yung pagkakasabing, for we must all appear, hindi po yan optional na atin pong daluhan, ano ho? Dahil yan ang kauna-unahang masusugagaan nating malaking event after ng rapture. Ano ho? Ang judgment seat of Christ, yan po ay according to the appointed time ng ating appointed judge, no? Ang ating Panginoon Kristo. Ang pagbabalik niya ayon sa pag-aaral natin sa Bible ay imminent. Yung tinatawag na rapture. Ano po? He may come any moment. Ano po? Sapagat ang rapture ay wala pong signs na iniintay bago mangyari. Ito po ay gaya ng magnanakaw sa gabi, as a thief in the night. Ang kanyang pagbabalik ayon sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 and 2. Ano po? Yung revelation na for Israel, ano po, na tayo kasama na doon sa pagbabalik, sa pagpunta sa lupa, ayun po yung after tribulation period. Pero ito pong judgment seat of Christ, ay ito po yung unang-unang event na ating haharaping mga tinubos, ano ho, after rapture. At before marriage of the Lamb. At during sa first part ng 7 years tribulation period. Diyan magaganap ang judgment seat of Christ. Bakit parang nasa ilalim ng drum? Ang may echo? Na meron akong ekong nararamdaman.
Okay, so yun nga, no? Gaya na sinabi natin kanina, yan po ay mga kapatid, ay hindi po pwedeng baliwalain, ano ho, unavoidable, ano ho, yan po ay unescapable and undeniable. Pag sinabing undeniable, hindi mo kayang tanggihan. Ano ho? Whether you like it or not. Ang sabi ng salita, we must all appear. Okay, ang ating first main point ay kinalarify natin sino po yung audience sa judgment seat of Christ. Hindi lahat ng tao. Lahat lang ng taong naligtas o mananampalataya. Ang dami pong pruweba ayon sa mga subpoints na ating napag-aralan na talagang ang tinutukoy diyan sa verse na all at everyone, ayun po yung mga saved. Ano po? Maliwanag po, meron silang tinatawag na clear understanding or knowledge about assurance. Hindi pagbabakasakali, kundi sure, naligtas na sila po ay kung sakaling physically ay masira na, itong lupang katawan ay meron pong bagong katawang yari ng kamay ng Diyos, eternal in the heavens. At meron po silang tinatawag na unquenchable desire. Hindi mapapatay na pagnanasa sapagkat alam naman natin, practically, ang hirap ng buhay sa lupa. Right? At alam naman natin na sa langit, sabi nga ng awit at saka ng Revelation chapter 21, ang kalsada doon ay lantay na ginto. Mas masarap doon. Sa langit kaysa dito. At higit sa lahat, literal, face-to-face, makakasama't makikita na natin ang Diyos doon. Sa langit. Kaya mas masarap doon. Kaya yun ang ating talagang inner desire. Dahil wala yung mas dakila po yung ganong katotohanan. Kasi, halimbawa, ikaw ay meron kang schedule na mamamasyal ka. Halimbawa ay sa Batanes. Tapos libre pa. Mamamasyal ka halimbawa sa Baguio. Naka-aeroplano ka, wala dadaan ng bangin. Yung lugar na pupuntahan mo, schedule pa lamang yan, ay excited ka na. Gustong-gusto mo nang, kung sa bata, huwag matulog at talagang bumilis ang araw para makarating ka doon sa lugar na pinapangarap mo. Nag-post yung isang kapatid ng isang magandang lugar doon sa Banawit Rice Terraces. Nag-comment yung mga natutuwa na kailan kaya makakarating doon sa isang lugar na yon. Yun ay nasa lupa lamang. Mas matindi ang lugar ng langit. Dahil una at higit sa lahat, yun ang tahanan ng Diyos. Yun ang tinatawag na dwelling place of God. Kasi hanggat nasa physical body tayo, hindi rin pwedeng makita ng eye to eye ang Diyos. Mamamatay tayo, nasa lupang katawan pa tayo. So pag tayo wala na sa lupang katawan, at tayo po ay nagkaroon ng bagong katawang makalangit, makikita at makakasama natin literally ang ating Diyos na tagapaglikha, na naging tagapagligtas at Panginoon at Diyos ng ating buhay. Kaya meron tayong ganong klase ng desire. Kaya never na tayo ay magkaroon ng problema, ay madidepress tayo, parang takot sa kamatayan. Bakit? Takot kang makita mo ang Diyos? Takot kang pumunta doon sa mas magandang lugar? Siguro kung save man yon, mababaw. O di kaya, hindi malalim doon sa kagandahan ng lugar ng Diyos at tungkol sa Diyos. So, kaya kinakailangan mag-grow talaga. So, unafraid to die. Yan po yung makikita natin dyan. May desire nga Ang pagkakasabi, earnestly desiring. Gusto na nilang ang kanilang lupang katawan ay palitan ng makalangit na katawan, meaning physical death yun. Mawala na sa lupang katawan. Or, kung rapture yon, mag-rapture na. Then, yung tinatawag na unchangeable confidence and consciousness both sa heaven at sa judgment seat of Christ. Kasi hindi ho para sa unsaved ang judgment seat of Christ. Kaya makikita po natin dyan, na sa ating mga supporting verses, mula diyan sa verse 6, hanggang sa verse 10, makikita po natin dyan na yan ang dapat na hindi nawawala, hindi nababagong kamalayan natin bilang mga lingkod ng Diyos na sa ating pang-araw-araw na buhay, sa lahat ng ating gagawin, lagi nating kamalayan na itong aking ginagawa ay susuriin pa ng Diyos.
doon sa judgment seat of Christ. Kaya dito pa lang sa lupa, aayusin ko na ang aking mga gawa. Ano ha? So, yan po yung makikita natin dyan. Hindi sila nag-aalala sa impyerno o anong doon sa kabilang buhay sa impyerno. Ang inaalaala na nila, yung biyaya ng isang ligtas na bago totally makarating doon sa langit, sa dwelling place of God, after rapture, yung mga na-translate dito, haharap muna sa judgment seat of Christ. Kasi may program ang Panginoon na dapat tayo nagpa-participate. So, confident, always confident na kung sila ay wala dito, kung sila ay narito sa lupang katawan, absent sila sa Panginoon, vice versa, kung sila ay nasa Panginoon, wala na sila sa lupang katawan. So, hindi na issue dito kung totoo baga o hindi. Ang issue dito ay yung sarap ng buhay pagdating sa langit. Kaya meron ganyang klase ng mga confidence at consciousness yung pong mga addressee, audience ng judgment seat of Christ. Puntahan natin ang aim ng judgment seat of Christ. Yun pong purpose. Ano ang layunin at dahilan ng judgment seat of Christ. Kanina napahapyawan na po natin, napakaliwanag sa verse 10 na hindi kaluluwa ang pag-uusapan dyan, kundi yung gawa ng ligtas. Yun ang sabi ng verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ that everyone may receive. Pag sinabing receive, reward yan. Dahil ang sabi sa sunod na bahagi, the things done in His body. Done means works or service. So, ang mga tagalangit na haharap sa judgment seat of Christ, hindi ang pag-uusapan ay yung soul mo kung saan ang destiny. Sapagkat maliwanag na ngang tagalangit tayo. So, yung service natin, meron pang kabutihan ang Diyos ayon sa programa niya na bukod sa tayo palangit na because of our faith sa gospel, sa Panginoon Kristo, yung buhay natin sa lupa, yung pagiging masunurin, magiging tapat na lingkod, may incentive pa, may reward. Merong 5 klaseng crowns na binabanggit sa banal na kasulatan. Yun po yung mga rewards ng mga ligtas na naglingkod. Ayon po doon sa pinatutungkulan ng mga rewards ng mga crowns na yan. So, for short, walang kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa. Kundi, yun pong gantimpala, bunga ng ating paglilingkod ng may katapatan simula nung maligtas tayo hanggang mamatay or mag-rapture. Kaya makikita natin dito na hindi natin mga baptista talaga totally inaalis ang halaga ng paggawa ng mabuti, ng paglilingkod, ng pagtatapat, ng kabanalan ng buhay. Kundi tayo yung mga mananampalatayang nakakaintindi ng tinatawag na rightly dividing the word of truth. Hindi natin pinaglalahok yung hindi dapat magkalahok. Iba ang subject ng kaligtasan ng kaluluwa patungo sa langit mula sa impyerno at iba ang subject ng naligtas na habang nasa lupa. Ang tawag doon Christian living, Christian service, iba pong usapan yon. Nakaset aside na po ang salvation doon sapagkat ang salvation natin ay nakafix. Yan po'y tapos na ginawa, kumpleto, perfect ng ating tagapagligtas ang Panginoon Kristo. Wala tayong bahagi sa ating pagkaligtas. Okay, humanly speaking, nag-response lang tayo nung marinig natin ang gospel. Pero nung tayo nag-response mula sa puso, nagpahayag sa bibig na tayo sumasampalataya na si Jesus na Panginoon, hindi yung Jesus na tao lamang, kundi Jesus na Panginoon na nagkatawan tao, ay nagandog ng buhay, namatay, inilibing muling na buhay para sa ating katubusan, kapatawaran, kaligtasan, tayo doon ay saved na. Tumanggap na tayo doon ng kapatawaran. Acts 10:43 at mismo diyan sa Romans chapter 10 verses 9 to 13. Saved na tayo dyan. Fix na po yon. Set aside na yan. Pagdating po sa ating pamumuhay sa lupa, walang itinuturong maintenance ng kaligtasan, walang tinuturo sa Biblia na ingatan mo kaligtasan mo. Dahil alam ng Diyos, hindi mo kaya yan. At wala tayong bahagi dyan. Lahat yan gawa ng Diyos sa atin at siya din ang nag-iingat niyan. Maraming talataan sa Biblia. Tayo ay tinatakan ng Holy Spirit. Ibig sabihin, ownership. Ephesians chapter 1 verse 13, John 10 verse 28-29. Hawak tayo ng anak, hawak tayo ng ama. Ano po? At ang kaligtasan po ay regalo. Hindi pa regalo. Regalo, hindi reward para conditional. Yan po ay fixed and instant. Right away,
pag napasa iyo, dahil sumampalataya ka sa gospel, sa ebanghelyo ng Panginoon Kristo, once na mapasa iyo yan po ay settled na once and for all. So ang ating pinag-uusapan na lang ngayon, after na ma-save, may programa ang Diyos sa mga save, bibigyan tayo ng pribilehiyong mag-serve dito sa lupa. Na yung pag-serve sa lupa na yan, hindi walang kabuluhan yan. Merong tinatawag na judgment seat of Christ na susuriin yung paglilingkod natin sa lupa at kung pasado sa standard ng banal na kasulatan na isinet ng Panginoon Diyos, tatanggap ka ng reward. At ang halimbawa nga ay iba't ibang klase ng reward, ng crowns. Pero kung ikaw ay hindi nag-serve o nag-serve ka man pero bad, pag sinabing bad, hindi ayon sa standard ng salita ng Diyos. Nag-participate ka pero hindi naman okay. Hindi naman nakalulugod, hindi tama ang puso, hindi tama ang damdamin, hindi maayos. Yan po ay sunog. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Okay. So, dito sa ating natutunang itinuturo ng banal na kasulatan, mas matindi ang klase na hinihingi ng Diyos na good works. Hindi basta good works na iniisip ng mga kulto na idinadagdag nila sa kanilang sinasabing pananampalataya at gawa para maligtas. Obserbahan nyo ang buhay ng mga nagtuturo ng mga kulto ng faith plus good works. Tignan nyo ang buhay nila. Hindi naman talaga nakakalugod. Mga labagista pa rin. Mga masasama pa rin ang buhay, di ba? Pero ang ginakatwiran niya ni faith plus good works, at iingatan mo ang iyong iingatan mo ang kaligtasan mo, pero tignan mo ang buhay nila. Di ba? Pero tayong nakaunawa ng katotohanan ng tamang doktrina, tayo nag-iingat ng ating buhay at nag-aayos ng paglilingkod, ng ating paggawa, ng ating pagsunod, hindi dahil para ma-maintain ang kaligtasan o huwag mawala ang kaligtasan o makumpleto ang kaligtasan, kundi tayo ligtas na, nakafix na yon, mayroon pang incentive na pagdating doon sa judgment seat of Christ na isa sa programa ng Panginoon sa mga naligtas, tayo po ay bibigyan doon ng reward kung ang ating uri ng paglilingkod ay gaya ng ginto. Naintindihan mga kapatid? So, lagi nating ibinibigyan diin. Kulto ang kaisipan na paglalahukin mo ang salvation sa Christian living na yung mga talata doon, yung mga bagay sa ilalim ng dalawang magkaibang subject na yan. Kulto ang kalalabsan. Pag pinaglahok mo ang mga verses, ang doctrine of salvation sa Christian living, lalabas na ang salvation na ang salvation ay reward, lalabas na ang salvation ay salvation, lalabas na ang salvation ay hindi instant, conditional at ito'y nawawala. Kaya mayroong mga kulto talaga na naninindigan sila na kailangan ang kaligtasan ay ingatan. So sila ang tagapagligtas ng kanilang sarili. Inutil ang tinutukoy nilang Diyos. At sila ay mga mayayabang at matataas na iniisip at inaakalan nilang sa kanilang sariling kabutihan, tatanggapin sila ng Diyos. Pagdating nila, kuno, sa sinasabi nilang langit, ay magyayabang sila. Sasabihin nila, Panginoon, salamat na lang po. Talagang naituko ko ito, natalikuran ko ito, nagawa ko ito, nasakripisyo ko ito. Sabi ng Efeso 2, 8 hanggang 9, lest any man should boast. Pagdating sa langit, sa katuroan na tama, na ang doktrina ng salvation ay faith alone, grace alone, ito ay without works. Pagdating sa langit, puro pagpupuri. Ang focus ng pagpupuri, Panginoon, salamat po dahil kayo namatay, inilibing at muling nabuhay, nagsakripisya kayo para sa akong kaligtasan. Kaya ako nasa langit ngayon dahil kayo ang gumawa ng dahilan. Kayo ang nagsakripisyo. Wala akong ikikredit sa sarili ko. Wala akong pasasalamatan sa sarili ko. Lahat ay gawa ng Panginoong Kristo. Yun ang tunay. Yun ang tama. Kaya dito pa lamang nabubuhay sa kapakumbabaan. Ngayon, at least, ang difference ng judgment seat of Christ, ito ay sa mga ligtas, at ito yung service, ito yung works, meron pong reward, at makikita natin na meron pong tatanggap yung good, at meron pong hindi tatanggap yung bad, ang kanilang works. Paliwanag mga kapatid? So, pag sinabing bad, walang tatanggaping reward. Sunog Kasi may sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3, verses 12 to 15, na meron ng iba't ibang uri ng pundasyon ng gawa.
Merong gold, silver, meron po doong dayami, merong kahoy, merong lupa. Siyempre, alin doon ang masusunog pag sinunog? Lahat yun mariban sa gold. Ang gold pag sinunog mo lalong kikinang. Di ba? Pag dinaan mo sa apoy. So, ang sabi doon ay tatanggap at hindi tatanggap ng reward. So, ngayon, ang difference nito doon sa Great White Throne Judgment, sa Great White Throne Judgment, ang pag-uusapan doon, bakit ang mga haharap doon ay patungo sa impyerno, at yun ay walang iba kundi dahil nireject nila ang gospel at ang Panginoon Kristo. John chapter 12 verse 48. Maliwanag yan. So, sa 1 Thessalonians chapter 1, verses 8 to 9, makikita rin po natin yan. Yung mga nag-reject, nag-disobey sa gospel. At ang point doon, works din ng mga unsaved. Yung mga sinners, uulitin ko, gaya kanina sinabi ko, hindi lahat ng unsaved magkakaparehas ng kasamaan ayon sa kalikasan. Maraming mga unsaved ang mababait. Merong mga taong napapunta sa kulto ng born again na bumait sila pero unsaved pa rin kasi sala ang way of salvation. So bumait sila, ang Diyos ay Diyos ng hustisya. So hindi niya i-level ang init ng talagang puno ng kulto ng relihiyon at ni Satanas doon sa mga nadaya lang. Pero lahat sila ay nasa impyerno. Kaya doon sa Great White Throne Judgment na sinasabi sa Revelation 20 verses 10 to 15, wala kayong makikita doong hindi pupunta sa impyerno. Lahat kasi sila doon hindi nakasulat sa aklat ng buhay. At hindi nakaayon sa aklat ng Diyos yung kanilang pananampalataya. Okay? So sila ibubulid sa walang hanggang apoy ng pagdurusa sa apoy ng impyerno. So, purihin ang Panginoon sapagkat tayo ay hindi na doon. Dati doon, pero ngayon, doon na sa hukuman ng mga ligtas. Meron tayong kiniklaim na talata na sinasabi sa Roma 8:1, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol. Pag sinabing hatol, kaparusahan. May judgment pa rin, pero wala nang condemnation. Sapagkat ang judgment natin na ay judgment seat of Christ, pero hindi condemnation yon, rewarding yon. Hindi na tayo doon sa Great White Throne Judgment na condemnation to hell. Hindi na tayo doon. So, ang buhay ng mga tagalangit nang wala na sa ilalim ng paghatol, ayon sa sunod na bahagi ng verse 1 ay sila'y nabubuhay sa Espiritu. Lumalakad sila sa Espiritu. Dahil kung hindi sila lakad sa Espiritu, pag ibinababo ang talata, physical death po ang magiging kapalit nun. Ang magiging equivalent niya na penalty or punishment. Kasi nasa lupang katawan pa tayo, pwedeng maghari ang laman laban sa Espiritu. Ay delikado po tayo dyan. Physical death po yan. Alam natin yan sa Romans chapter 6, chapter 8, maliwanag po yan. Ngayon, isa pa nating bibigyan na konsiderasyon dito. So, sa tamang doktrina ng banal na kasulatan, pag ang isang save ay nagkasala at gumawa ng mali, ang nawawala ay reward, chance na makareceive ng reward, hindi ang salvation. So, hindi nawawala ang salvation ng isang save. Ang nawawala yung chance to receive the reward. Okay? Maliwanag mga kapatid. Kaya tayo ay ever confident sa atin pong kaligtasan sapagkat wala naman tayo naging bahagi doon para kung hindi natin pagpapatuloy ang bahagi natin ay mawawalang kaligtasan. Walang ganong katuruan sa Biblia. Then, yung accountability. Third main point natin, accountability. Tayo po ay accountable sa ating Panginoon. Tignan natin muna saglit. Excuse me. Sa Romans chapter 14, sa aking pagkakaalam, 2 beses lang binanggit sa Bible ang judgment seat of Christ. At yan nga po ay pumapatungkol sa mga saved. Romans chapter 14, sa verses 10 to 13.
For this, but why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set I not thy brother? Ito ang pinupuntos natin, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us, so as po yan, ang tinutukoy talaga, bawat isang mananampalataya, every one of us, kanya-kanyang pagbibigay sulit. Ang sabi diyan, shall give account of himself to God. Wala hong proxy, wala hong padrino, at wala ring magulang na ang sasabihin sa anak-anak, relax ka lang dyan, ako na ang magbibigay sulit para sa iyo. Sa Panginoon. No, ang sabi po diyan, every one of us, every knee, every tongue, shall confess and shall bow, yung pang mga tuhod, at tayo magbibigay. Tayo mismo magbibigay. Kung nalimutan mo na, pagdating mo sa judgment seat of Christ, kaharap mo na yung perfect God, lahat yan maalaala mo. Doon kasi ay wala na tayong kapulaan sa memory, pag wala na tayo sa physical body. Pag tayo nasa heavenly body na, lahat ng mga nakaraan mo, maaalaala mo yan. At ikaw mismo ang magko-confess niyan. Ikaw mismo, hindi ka pwedeng mag-justify, hindi ka pwedeng mag-doktor dyan, o mga tuwiran dyan, o mag-excuse dyan, o magpatama dyan. Hindi mo pwedeng gawin yon. Tapat mong ipapahayag sa Diyos ang iyong mga pagkakamali, ang iyong mga katigasan, simula nung masave ka, kung paano mo ginawa ang isang paglilingkod. So tayo po ay accountable. Mananagot tayo sa Diyos. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng sapat na biyaya, enough grace, na tayo po ay makapamuhay ng maayos at makapag-serve ng katanggap-tanggap sa Kanya na pwedeng tumanggap ng reward. Ang Diyos ay hindi mag-uutos ng kulang ang biyaya niya. Naniniwala kayo doon? Hindi siya mag-uutos ng wala siyang biyaya. Napakaliwanag sa Great Commission. After na magbigay siya ng kanyang komisyon, ang sabi niya, and lo, I am with you. Yung commander-in-chief ng langit natin ay kasama natin. Tapos merong Holy Spirit pa, ayon sa Acts chapter 2, na magbibigay sa atin ng power. So wala tayong excuse. So tayo merong enough grace, wala tayong excuse, accountable tayo. Wala tayong excuse. Sabihin natin, Panginoon, hindi ko kaya Panginoon, hectic ako. No, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos yung ikaw ay hectic, conflict. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos yan. Dahil lahat ng believer ay binigyan niya ng equivalent time na hindi po pwedeng i-blame ang Diyos na, Panginoon, kulang ang binigay niyo sa akin na time. Kulang ang ibinigay niyo sa aking talent. Kulang ang ibinigay niyo sa aking treasure. Panginoon, excuse ako. No. Matalino ang Diyos. God is all-wise God. Hindi mo siya pwedeng pangatwiranan. Dito, pwede kang mga twiran sa pastor, pwede kang mga twiran sa kapatid mo, pwede kang mga twiran at mag-excuse sa iyong kasambahay, at maging minsan sa sarili mo, niluluko mo, nag-i-excuse sa sarili mo, na ganito, kaya hindi ka makapag-participate, hindi ka talaga magkaroon ng ministry, hindi ka makapagtapat sa church, hindi ka makapag-akay ng kaluluwa, hindi ka makapaglingkod sa Diyos ng dire-diretso at ikaw ay tapat at nagbubunga. Sa tao, sa lupa, magagawa mo pa yan. Anyway, at the end of the day, ibibigay sulit mo sa Diyos yan. At doon, nakakahiya ka. Naintindihan niyo mga kapatid? Dapat lahat tayo nagbubunga. Dapat lahat tayo merong kaluluwang naaakay. Bawat isa sa atin may merong kani-kaniyang pamilya at loved ones, relatives. Dapat meron kayong loved ones and relatives na naaakay sa Panginoon. Hindi po pwedeng na, Panginoon, ako ay hindi talaga tinawag sa soul winning. No, lahat tayo ay tinawag sa pag-aakay ng kaluluwa. Tama ang kasabihang every heart, every person that cries in his heart or her heart is a missionary. Lahat po tayo ay misyonaryo.
Lahat po tayo dapat ay soul winner. Hindi ka pwede mag-excuse na sasabihin mo hindi mo kaya mag-share. Bakit ka nagsabing save ka? Kung hindi mo alam kung paano mag-share sa tao. Siyempre alam mo yun. Kasi walang na-save na hindi binigyan ng liwanag ng Holy Spirit kung paano ka masasave. Di ba? Ang ibibigay sa iyo ng Holy Spirit, siya nagbibigay ng illumination and enlightenment. At ang Word of God ay mayroong power, nagbibigay din ito ng liwanag. Ipapaunawa sa iyo pag tinuruan ka ng salvation, ay una yung position mo, yung kalagayan mo, in the sight of God, you are born sinner at hindi mo kayang linisin yan, hindi mo kayang alisin yan sa iyong sariling kakayanan at sa relihiyon. Kikilalanin mo ang sinasabi ng Biblia, ang Jesus lamang ang kordero ng Diyos na pwedeng magpatawad, maglinis ng iyong pagiging makasalanan. At siyang umako ng kaparusahan ng ating kasalanan sa impyerno. Yan ang paliwanag ng banal na Espiritu, banal na kasulatan. Kaya maliwanag sa iyo, at ang sabi ay sampalatayanan mo siya. Ipahayag mo ng iyong bibig mula sa iyong puso na si Jesus, sinasampalatayanan mo. Yung Panginoong Jesus, hindi yung taong Jesus lamang. Yung Jesus na Diyos na nagkataong tao, na siya po ay namatay, ibig muling nabuhay. Ang sabi ng Biblia, maliligtas ka. So, alam mo yun, kaya mong mag-share. Bata, matanda, basta nagsasabing save, dapat, kaya mong mag-share. Kung hindi mo kaya mag-share, yan pong kalagayan mo, kung baguhan ka, pwede pang unawain at turuan, akayin, na ganito ganyan, turuan siya, i-disciple. Pero kung matagal na, at katwiran mo pa rin hindi mo kaya mag-share, may problema. Nagke-claim ka lang, ang tawag sa iyo ay possessing. Professing at hindi possessing. Professing, nagpo-profess ka lang. Pero hindi ka nag-possess ng kaligtasan. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya dapat tayo nagbubunga. Kasi pagdating natin sa judgment seat of Christ, yan ang unang-unang masusugagaan natin. Kasi di ba ang sabi sa Ezekiel 3 verse 18, verse 20, talagang pananagutan natin ang mga kaluluwang nakahalubilo natin sa lupa simula nung masave tayo. Kung hindi mo paalalahanan, warningan ang makasalanan na yan mula sa kanyang masamang lakad, mamamatay siya. Pero ang kanyang dugo, sisingilin ko sa iyong mga kamay. Kaya si Pablo, ganun na lamang ang kanyang kasigasigan, whether na sure o hindi siya sure, kung tatanggapin siya sa kanyang pangangaral sa mga tao, basta siya'y nag-share at ipinagpag niya ang kanyang mga paa, at sabi niya, malinis ng aking mga kamay sa dugo ng mga taga-Epeso. Kasi ang bahagi natin, just share, just share. Para pagdating sa Great White Throne Judgment ng mga naroroon at haharap doon, laging mababanggit ang pangalan mo. Ikaw ay pinuntahan ng aking anak. Member ng Thessalonian Trinity Baptist Church sa San Jose, pinuntahan ka. Ilang beses kang pinuntahan ng aking anak. Ito ang pangalan niya. At ito, i-review ko, i-flashback ko ang pangyayari. Ito yung mga pagkakataong ikaw ay binigyan ng warning, binigyan ng paalaala, pinadama sa iyo ang pagmamahal. Lahat kaya ng member ng Thessalonian Trinity Baptist Church ay magagamit ng Diyos na ebidensya sa Great White Throne Judgment? O mag-counter yung huhukuman doon, ay member ka ninyo yun, ay yun dahil kung bakit hindi ako pumunta, tisod ako dyan sa iglesyang iyan. Dahil yung member nyo yun, tisod ako sa ugali niyan at sa practice niyan. Sa trabaho niyan, baka ganun ka. Naging instrumento ka ni Satanas kaysa naging instrumento ka ng Diyos. Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Ingat tayo. Accountable tayo sa mga kaluluwa. Accountable tayo sa Diyos sa kanyang mga ibinigay sa ating sapat na biyaya. Wala tayong excuse, mga kapatid. Merong extra grace, enough grace na ibinigay sa atin. Merong means. Tayo ginawa niyang sinave tayo para magkaroon tayo ng karapatang mag-serve. Kasi hindi pwede mag-serve ang unsaved. At nung tayo ay masave, meron tayong right na mag-serve, pero magiging effective at magiging fruitful, magiging pleasing sa Diyos ang ating service kung yung pong kanyang standard ng pamumuhay ay atin pong magiging buhay. Kasi kung ang buhay natin ay gaya pa rin ng dati at may katigasan, may kasamaan, hindi magiging effective. Di ba mga kapatid? So tayo po ay
pinagtiwalaan niya, naging steward niya tayo nung task, ng pag-share ng gospel, pagmiministeryo through the church. May time na binigay sa atin ng Diyos, at may treasure po, at may talent. Accountable tayo, pananagutan natin lahat yan sa Diyos. Sa judgment seat of Christ po yan. Ano? Kaya kinakailangang magmalay tayo. Ano? Lagi tayo nagmamalay na hindi lang dapat langit ang ating tinuturing na pinakamasaya at pinakamahalaga sa ating buhay na tayo anyway at anyhow, ako na may palangit. No, hindi hanggang doon lamang. Alalahanin mo may pinagkatiwala ang Diyos sa atin. Pribilehiyo na mag-serve. Pribilehiyo na tayo maging instrumento na makapag-akay ng mga kaluluwa. Maging biyaya sa kanyang gawain, sa kanyang iglesia. Huwag tayong mabuhay sa ating sarili lamang. Ano? Sabi ng Romans chapter 14 nyo kung nagkakamali. Walang sino man ang nabubuhay sa kanyang sarili lamang. Ano ho? Sabi nga, no man is an island. Lahat tayo ay nakadepende sa bawat isa, higit sa lahat sa Diyos. Ano ho? So, kung tayo po ay pagpapala sa mga tao, tayo rin ang gagalingin dito sa lupa at pagdating natin sa judgment seat of Christ. Meron tayong tatanggaping reward. Ano? So, walang sino man ang makakapag-excuse na hindi siya po pwedeng maging effective at maging useful na servant dito sa lupa habang nasa lupang katawan. Ha? Talent? Sabi ng James chapter 1, humingi. Ang talent na tinutukoy sa parabola ay hindi lang yung karunungan, kaalaman, kundi yung means katulad ng treasure. May means na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano ha? Wala pa tayo sa lupa, kompleto na ang lahat ng means para, sabi nga, ihanda na ang dapat nating lakaran bilang ligtas. Efeso 2:10, Hebreo 12:1. Nakaset na, nakaready na. Hindi pa tayo saved. Sa foreknowledge ng Diyos, ito ang dapat nating lakaran. Ito ang race na dapat nating takbuhin. At yan ay well provided. Merong divine providence na nilagay, na indalaan ang Diyos yan sa atin. Wala tayong excuse. Mananagot tayo sa Diyos. Alam nyo, iba't iba tayo ng kakayanan ayon sa kanyang minagaling. Pero po pwedeng palaguin at pagyamanin ng Diyos yung mga pinagkatiwala sa atin, depende sa ating pagiging accountable. Sana mga kapatid, yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, pag nag-audit ang Panginoon, dito, ngayon pa lang, ino-audit na tayo ng Panginoon eh. Minsan, nagbibingi-bingihan lang tayo. Minsan tayo ay nagpapatay mali siya lamang. Pinapaalala ng Holy Spirit, oy, anak ko, meron kang property, meron kang possession, meron kang treasure na pwedeng gamitin. May pangangailangan ng iglesia ng Panginoon. Minsan, dinededma lang yun. Pagharap mo doon sa literal na judgment seat of Christ, huli na ang lahat, hindi mo na magagawa yung, sige po, gagamitin ko na po. Pero nasa langit ka na, nasa judgment seat ka na. Hindi mo na magagawa. Kaya, ang ating sunod na pag-aaral sa Wednesday is about the advantage of studying the judgment seat of Christ. So ngayon, pinag-aaral natin maghapon is about the audience, the aim, and our accountability. Mga kapatid, isa pang mahalagang puntos dito sa accountability, exclusive po. Exclusive yan sa atin. Yung tayo ginawa niyang servant at higit sa lahat, ginawa niya tayong saints, saved, then ginawa tayong servant at ginawa tayong steward. Wala tayong excuse. Amen, mga kapatid? Walang po pwedeng sabing, ako'y mahirap lamang, ako ay ganito lamang. No. Mayaman ang Diyos. Pwede niyang pasaganain sa iyo kung matuwid at matino at banal ang buhay mo. Pwede kang gamitin ng Diyos. Halimbawa, 2 Corinthians chapter 8, alam natin, ang mga taga-Macedonian, deep poverty. Matinding kahirapan at meron pang tinatawag na affliction. Yet, sila po ay merong puso na pagiging liberal. Ayaw nilang wala silang bahagi sa ministeryo. Nung sila ay sinasabihan ni Pablo na unawa na namin kayo, wag na kayong bumahagi, wag na kayong mag-share. Dapat kayo pa ang aming padalhan ng tulong dahil kayo ay nasa kahirapan at nasa tribulation, nasa affliction. Kami na lang ang babalik at sa pangangailangan ng mga banal sa Jerusalem. Hindi eh. Nag-pray sila.
Sapagat ang sabi nila, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Diyos at doon sa mga manggagawa. And of course, maliwanag sa gawain ng Panginoon. Kaya nagpe-pray sila, please accept our helps. Ano? Namangha ay si Pablo sa ganung klase ng mga espiritu. No? Kaya sa mga halimbawang ipinakita ng banal na kasulatan, wala tayong excuse. At maliwanag pong tayo ang accountable sa gawain ng Panginoon. Kaya wala sana sa ating mga mananampalatayang indifferent, yung tinatawag na walang pakialam, walang pake sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay ngayon ay nagbibigay ng highlight sa gawaing misyon, ano? At mahabang panahon na hindi niya nabigyan ng highlight. So ngayon, bumawi tayo. Magbigay tayo ng giving natin sa misyon. No? Maganda nga kung magkano ang tithes offering mission. Magandang practice yan. Hindi ang Diyos, meron nagpa-practice niyan, mga kapatid. At alam nyo, ang isang napakagandang halimbawa sa stewardship, sa giving, mga taga-Rosario, Gloryland Baptist Church. Sa kanila yung first fruit, ito ay ordinary na lamang. Ordinary in a sense na hindi mabigat, hindi masakit, hindi parang naghihila ng yabat na pasalungat. Sa kanila ito ay buhay na nila, part na talaga ng buhay nila. At nakukuha na nila ng ang pagbibigay ay one time, hindi installment, hindi parang Bombay. Bakit? Natutunan na nila ang strategy. At sila mismo nakikita na enjoy nila ang kabutihan ng Diyos, ang gantimpala ng Diyos, ang earthly reward sa kanila. Ano ho? Kaya yung pastor doon, saludo ako doon. Saludo ako sa pastor doon. Hindi dahilan sa iyon ay kapatid ko. Ano ho? Ang laging payo ko nung una sa kanya, dahil alam kong mga high school lamang ang aming natapos sa sekular, pero ang aming pinaglilingkuran Diyos ay all gracious God and all powerful God and all knowing God and omniscient God. Maraming patotoo na katulad ni Spurgeon, ay isa lamang magsasapatos, si D.L. Moody. Itong mga ordinaryong tao ay nagagamit ng Diyos sa mga dakilang gawain. At ito na ang mga ebidensya na hindi sayang, hindi walang kabuluhan, hindi panghinayang na magbigay ng buong buhay at tiwala sa Diyos. Hindi ho kalugihan yan. Mawala sa atin po ang panghihinayang at panghihinawa at ang pagiging tight sa pag-share ng ating mga treasures and properties sa gawain ng Panginoon. Dahil nasubukan na natin, nakita natin ngayong panahon ng pandemic, mga kapatid, marami ho ang namamatay dahil diyan. Katulad niyan, kahapon lamang may isang balita, isang pastor, wala namang kinalaman sa pandemic, naliligo lang sa kanyang banyo, siya ay na-slide, natumba, nabagok ang ulo. Yun ba yung istorya? Ang point doon, nabagok ang ulo, nung siya'y magkamalay, hindi niya kilala ang lahat ng kanyang asawa at mga anak, lahat nasa kapaligiran niya. Itong pastor na ito, marami itong ministry. So ang point natin, ang buhay ay hindi natin tiyak dito sa lupa kung anong mangyayari sa atin. Ang tiyak lang natin, pag tayo natapos, langit tayo. At ang tiyak din lang natin, yung ating lahat ng ginawa, hindi walang kabuluhan. Kung ito ay ginawa natin, na ginto ang pundasyon. Dahil may judgment seat of Christ. Pero pinipermit ng Panginoon na mangyari yung mga ordinaryong nangyayari sa lahat ng tao dito, kung tayo po ay magkakaganon. Ano? So, anong point natin? Habang may panahon, magtapat sa Diyos at habang nasa sarili ka pa, habang ikaw ay pinagtitiwalaan pa ng Panginoon. Amen? Dahil makikita natin ang kahalagahan ng pagkakataon, ng kalayaan, matapos nating makita kung gaano kahirap ang wala nito dahil nga nitong pandemic na ito. Tayo po ay pigil na pigil, puno-puno na restriction. So ngayon, nakikita natin na ganun kahalaga yung freedom. So mga kapatid, the audience, the aim, and our accountability.
Ano ho? Huwag natin kalilimutan yan. Yan po'y fixed and fact, mga kapatid. Hindi po yan kuro-kuro ng pastor. Yung subject about judgment seat of Christ. Binasa natin 2 Corinthians 5:10, Roma 14:10, parehong verse 10 po yon na mayroong salitang judgment seat of Christ. Ano ho? Magkasunod po yan, Roma and Corinthians. 2 Corinthians nga lamang po yon. So yan po ay sinasabing we must all appear before the judgment seat of Christ, and we will give an account of ourselves to God. Kaya ayusin natin. Maganda po ang sunod na main point natin, the advantage of studying it. Kasi yung iba, pag nawala na sa iyong alaala yan, basta na lamang ang klase ng paglilingkod at basta na lamang ang pagkatao. Ano ha? So tayo po ay tapos na. Magsitayo po tayo para sa ating closing prayer. Salamat po, Panginoon, sa maghapong pananambahan dito sa loob at maging sa online. Kayo ang Diyos na katotohanan at omniscient and all-knowing. Sa lahat ng mga sumamba sa inyo na may kinalaman po sa iglesyang ito, online or face-to-face, nakikilala niyo po ang pwede niyong sabihin na accepted, reasonable service or worship at hindi. Yung pwedeng sabihin yung howbeit they worship me in vain. At nawa nga po, Panginoon, ay more on doon sa kalugod-lugod ang naging pagsamba sa maghapong ito. O banal na Diyos, nawa nga po ay nanuot sa puso ng inyong mga anak, naming lahat, ang napakahalagang subject, doktrina ng judgment seat of Christ. O banal na Diyos, tunay na isang dakilang pribilehyo na sa inyong napakadakilang programa sa mga ligtas na naglilingkod ng tapat, yung judgment seat of Christ o reward seat, kami po ay merong patuloy na kabuluhan at saysay sa buhay na ito. At meron kayong salita na nagbibigay liwanag patungkol sa purpose or aim ng judgment seat of Christ, at pinakita niyo po ang aming accountability na hindi kayo nagkulang, tunay na exclusive para sa amin ang paglilingkod, ang pag-aakay. Banal na Diyos, at kayo po ay nagtiwala ng lahat ng aming pangangailangan para masunod namin ng ayon sa inyong standard ang klase po ng paglilingkod. Kaya nawa po, Panginoon, ay naging biyaya at pagkain spiritual sa bawat mananampalataya ang aming naging pag-aaral sa maghapong ito. Inyong patuloy na ibuo sa inyong ekstrang biyaya sa bawat kinaukulan. At patuloy na makita po ang development sa inyong mga anak. Ang progress. At higit sa lahat, merong product, merong pong bunga na makita sa buhay ng inyong mga anak. Merong mga madagdag na mga kaluluwa dahil sa pagtatapat ng inyong mga anak sa pag-share ng gospel. O tulungan niyo ang bawat isa na lagi maging conscious. Accountable kami, mananagot kami sa time na pinagkatiwala niyo, sa treasure, sa talent. O banal na Diyos, huwag namin itong baliwalain at palampasin na lamang ng ganun. Salamat po man ng marami. Pagpalaan niyo po kaming lahat. Igawad ang mayamang basbas at bendisyon at patuloy binabalik niyo lahat ng kapurihan. Ingatan niyo po ang lahat ng uuwi at ang mga maghahatid. Itong aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you all. Napusa po tayo, magkamayan tayo sa espiritu, wag po sa physical. At pinapaalala natin, bukas ay dadalhin or papupuntahin ko dito ang agent ng FBAS para kuha ng payment. So, naibigay mo na, Wenny, kay Robilyn? Ngayon. Okay, Sister Heidi, pakibigyan ng